Charito morning po sa bawat isa. God is good all the time. And all the time, God is good. Sige po, tayo po'y manalangin para ipagpasalamat ang umagang ito na kay ganda. Lord, thank you sa buhay ng bawat isa. Ganon din po, Panginoon, sa mga nasa live screen. Thank you po sa inyo. Salamat po sa ating Diyos na sa araw-araw ay binigyan tayo ng maayos na buhay. Kahit anuman po yung pinagdadaanan natin sa ngayon, Lord, thank you dahil andyan ka palagi para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo na itinayo mo sa harapan nato, sa mga worship team. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lang yung aming pinapupurihan. Lord, thank you din po sa anak mo na siya ay mag-deliver ng iyong salita, Panginoon. Parang ipaliwanag po ang patungkol sa inyong salita. Lord, thank you po. At sa mga wala pa po dito, Lord, gabayan mo po sila sa pagpunta dito sa aming church. Patunay po, Panginoon, na ang pagmamahal mo sa amin ay dala-dala po namin sa araw-araw na buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sige, patuloy nating palakpakan ng Panginoon. Yes, Lord God, we worship you. We exalt your name, O God. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat kang punihin, karapat-dapat kang sambahin. Kaya sa umaga na ito, samahan niyo po kaming umawit. Samahan niyo po kaming umindak sa Panginoon, sapagkat ang biyaya niya ay sapat na at higit pa. Amen po ba? Sige po, let's sing. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y lagi naan. Di matatakot sa panganin, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa pana. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y lagi naan. Di matatakot sa pangalan, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa pana. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Minsan pa po, mga kapatid, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y
tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, di magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ang biyaya mo sa amin ay sapat na at higit pa. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. And Lord God, kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon, na kahit kailan hindi ka nagpabaya, Lord God, hindi ka nakalimot. Thank you, Lord God, for you have loved us. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa tinapos mong gawa sa krus. And we will continue to worship you. Tuloy ka naming aawitan, sasambahin, Panginoon, sapagkat karapat-dapat kang papurihan. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Sige po, let's sing. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang
kapatid. Panginoon, dakilang katapat sa lalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Minsan pa po tayo mawit kahit kailan. Itaas natin ang ating mga tinig sa Panginoon, sapagkat ang biyaya ng Panginoon kailanman hindi kulang. Ang pag-ibig mo, Diyos, sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. 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 Oh, Jesus, purihin ka, O Diyos, sambahin ang ngalan mo. Oh, hallelujah, Jesus. Sige po, let's sing praises to the Lord. Let's open up our mouth. Papurihan natin ang ating Diyos na buhay, sapagkat siya ay dakila. Thank you, Lord Jesus, for you have already blessed us. For you have already poured out your blessings, O God. For you have already opened up your gates in heaven. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay patuloy na nakakaranas ng iyong masaganang biyaya at patuloy namin itong mararanasan ngayon, bukas at magpakailanman, O Diyos. Thank you, Lord God, for you have already anointed us with your Holy Spirit. Thank you, Jesus, for you have already saved us, Lord God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil kami iyong pinagpala na, kami iyong pinabunan na, O Diyos. Thank you, Lord, sapagkat ang promise mo sa amin ay yes and amen. Thank you, Jesus, for we have already healed, Lord God. We are already healed. Salamat, Panginoon, dahil kami ay malakas, kami ay malusog, kami ay pinaburan, kami ay pinagpala at pinaburan, at mabubuhay ng mahaba, O Diyos. Sige po, let's continue to sing. Hallelujah, Jesus.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking papurihin. Minsan pa po, uwitin natin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Sige po mga kapatid, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sige po, let's worship God. Tapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Iyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos,
tapat kang ang tunay, magmula pa sa hukad ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sige po, minsan pa mga kapatid, awitin natin ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sambahin ang ngalan mo, purihin ka, dakila ka. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Sa'yo lamang, Panginoon, lahat ng papuri at pagsamba. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Amen. Glory to God. Good morning. Sabihin nga po natin sa ating katabi, you are Charito, you are blessed and highly favored. Praise God. Kumusta na po ang asin at ilaw ng sanlibutan? All is well. Thank you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, tulad ng awit kanina, sapat ang biyaya mo. Ang katapatan mo ay patuloy at patuloy na nasa amin, hindi nagbabago. Ikaw na Diyos na sumasa amin, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Kahit na ang mundong ito ay puno ng pagsubok, naririyan ka at patuloy na pinatatatag mo kami, O Diyos. Salamat po maging sa salita mo na aming pag-aaralan. Marami pong salamat sa iyong pabor. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Glory to God. Tayo po ngayon ay darako sa pag-aaral ng series natin na Your Next Season is Coming. At alam po natin ang panahon, 4 na panahon tayo ngayon. Meron, ang Pilipinas po ay mayroong 4 na season. Kaya nga may 4 season Masarap po yun kahit na anong season ng buhay mo ngayon, tag-ulan, yung winter, summer, spring, fall, naron ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Okay.
maging nga, sabi nga, maging sa taglagas. Pinakamaano raw po yung taglagas ata. Pero pagkatapos ng taglagas, naroon ang pagsibol. Di po ba? Salamat sa Panginoon. Okay, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol kay Hana. Sino ba si Hana? Siya po ay nanay ni Samuel. Okay. Wala ba akong yung ganun? Okay. In Hebrew daw po, her name literally means, grace or favor. Derived from Hananiah, which come from the root word Hanan, meaning grace. Ayan. Ibig sabihin ng Hana is favor or grace. Ang pangalan po na Hana ay, yan nga, grace. At sige po, tayo po ay dumako patuloy sa kung ano ang hayaan po natin na pag-aralan natin yung dalawang bagay. When grace finds you from the story of Hannah. Kasi sa season ni Hannah ay full of tears ang kanyang panahon na bababasa natin dito. Sabi nga, grace meets you in your tears. Natagpuan tayo ng biyaya sa ating mga pagluha, sa ating mga pag-iyak, sa lahat ng siphayo at kalumbayan ng ating buhay. Natural lang daw po ang umiyak. Lalo po kapag sobrang lungkot na ang nararamdaman mo. Kasi po may mga tao talagang hindi iyakin. Talagang kahit ano pa mang Meron nga po akong, yung isang bata hindi ko po nakita na si mami ay umiyak. Pero po ang dagok ng kanyang buhay, yung buhay niya hindi talagang marami siyang pagsubok, marami siyang problema. Pero po hindi ko po siya nakitang umiyak. Pero daw nung isang beses, naiyak siya. Kaya natural lang po, kahit po ang taong hindi iyakin, may pagkakataon po na talagang umiiyak. Lalo na raw po kung talagang sobra ang nararamdaman at hindi naman po talagang masamang umiyak sa mahirap na panahon, tulad ng mga problema, pagkabigo o pagkawala ng mahal sa buhay. At natatandaan po natin o alam po natin na si Jesus ay umiyak din. Remember, even Jesus himself cried over the death of his friend. Sino po yung si Lazaro ang kanyang kaibigan. Kaya di po masamang umiyak. Ang pag-iyak ay natural na damdamin ng sinuman. Ito po ay damdaming hindi po dapat ikondena ng sinuman. Apakaiyakin mo naman konting galos iiyak ka na naman. Siya yun Huwag po nating i-condemn. Okay, sabi ng 1 Thessalonians 4:13, brothers and sisters, we don't want you to be ignorant about those who have died. We don't want you to grieve like other people who have no hope. Sabi sa mga kapatid, sabi ni Paul, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay. Namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng tulad ng tao na walang pag-asa. Pwede namang umiyak talaga, lalo na pagka may namatay. Sabi ni Paul, di naman masama ang tumangis o magluksa kung kinakailangan. Pero sabi niya, huwag namang katulad ng mga taong walang pag-asa. Ang pag-iyak ay natural, pero hindi ito dapat maging ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Dahil sa katotohanan lang, kay Kristo, meron tayong buhay at pag-asa. Amen. Si Kristo nga po mismo ang ating buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan, kaya ang tumangis ay natural. Pero ang hindi na tumigil sa pagtangis
ay hindi na po natural. Dahil ang pagtangis o yung pagiyak, pwedeng tumagal ng magdamag. Pero pagdating ng umaga, iba na. Iba na ang pagpapala ng Diyos. Sabi sa Psalm 30, verse 5b, tears may flow in the night, but joy comes in the morning. Amen? Amen? God sees, understand, nakikita ng Diyos, naiintindihan ng Diyos, and values our tears. Sabi po sa Psalm 56:8, you keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Mahalaga po sa Panginoon ang ating mga pag-iyak. Yung magdamag na pag-iyak, yung may suliranin na ating kinakaharap, problema sa pamilya o problema sa asawa, sa mga anak, trabaho, problemang pinansyal, patong-patong na problema, kabit-kabit at sunod-sunod na problema. Katatapos mo pa lang sa problema, naririyan na naman ang problema. Ito po ay natural sa mundong ating ginagalawan. At sa lupang ito na ating ginagalawan ay bat-bat ito ng problema. Minsan, hindi naman tayo ang may gawa ng problema. Di po ba? Kung minsan gawa ito ng mga tao, naapektuhan lang tayo sa kanilang problema sapagkat kasama natin sila kasi connected tayo sa tao na yon. Kaya siyempre, nakikisimpati tayo sa kanilang mga problema. At malaki din po ang nagiging epekto niyan sa atin. Sa problema natin yan. Ano nang gagawin natin sa kanila o sa mga problema na yan? Iiyak mo na lamang sa Diyos ang mga problema na ito. Mga kapatid, sabi po ni Bishop, totoo po na it is okay to cry. Kailangan lang maintindihan natin ang buong magdamag ay ibinigay sa iyo para umiyak, pero bukas may bagong pag-asa. Amen. Hindi lang tayo iyak ng iyak. May pag-asa po tayo. Pag sumikat na ang araw, dapat alam mong ito ay bagong araw, bagong pag-asa. Dahil dakila po ang katapatan ng ating Panginoon. Di ba? Sabi nga niya, dakila ka, O Diyos. At sa pagsikat ng araw, panibagong umaga ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Dahil dakila ang katapatan ng Diyos sa araw na ito, the Bible affirms the facts that great is God's faithfulness and they are new every morning. Bawat umaga, may bagong patotoo ang katapatan ng Diyos. At sabi nga, no wonder God saw the crying moment of Hannah. Noong si Hannah, babalik tayo kay Hannah, na siya ay bat-bat ng problema, iyak siya ng iyak, may hinahanda ang Panginoon na para sa kanya. At ngayon po, pag-aralan natin, let's go deep inside the story of Hannah. 1 Samuel 1:10. Ang sabi rito, Hannah was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. Hindi lang po siya nananalangin, siya'y umiiyak habang nananalangin. Nangyari na po ba ito sa inyo? Madalas. Hindi po ba? Lalo na po sa mga mother, sa mga babae. Madalas po na umiyak tayo sa Panginoon. Sasabihin ng mister natin, iyak ka ng iyak, hindi naman kita inaano dyan. Di ba? Minsan po ganon. Ano na naman ang ninangak-ngak mo? Umayak kayo sa Panginoon, sabi habang kayo, umiyak si Hannah habang siya ay nagpe-pray. At salamat po sa Panginoon.
Sabi nga, minsan sa pag-iyak natin, sa pagpe-pray natin, hindi na natin alam kung ano yung sasabihin natin, basta iyak na lang tayo ng iyak. Kasi yung puso naman talaga natin ang nananalangin. Sabi nga, binder dander. Dumadaan tayo sa mga panahon no, kung minsan nauubusan na tayo ng salita, puro lang luha. Minsan naman, wala na tayong mailuha sa pananalangin sapagkat naubos na ang luha sa mga siphayo ng ating nararamdaman. And then sabi uli ng Bible, but the Bible affirms the facts. God sees, God understands, and He values your tears. Hindi po iyan lumalagpas sa paningin ng Diyos. Nakikita niya, nararamdaman niya ang inyong o ang ating nararamdaman. May dahilan kung bakit itinala ng Bible yung pinakamaiksing salita, pinakamaiksing talata sa Bible. Ano po yun? Alam po natin yun. Yun, Jesus wept. Uy, hindi. Si Haring David yun na, hindi naman. Sabi aking ano. Si Jesus ay umiyak. Umiyak si Jesus sa verse na ito. Ipinakikita lang po na yung humanity ni Jesus. At ipinakikita din ng verse na ito na naiintindihan niya yung damdamin ng tao. And we cry a lot. We cry so many, many times. Kasi nga, tao rin ang Panginoong Jesus. Hindi lamang po si Hannah ang naitala sa Bible na umiyak. Sino rin po ba yung iyaking hari sa si Haring David? Panay iyak ni David. Tingnan po natin. Yan. 1 Samuel, sabi nga, yung 1 Samuel 20, umiyak si David nung magkahiwalay sila ng kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan. Ganon din po ba kayo? Umiyak ba si Sister, sino ba yung best friend ni Sister Gretz dyan? Diba? Nalulungkot tayo, diba? Umiyak siya. 1 Samuel 30, umiyak si David nung sinalakay sila ng mga Amalisita. Ang kampo nila yung kampo nila sa Siklag at tinangay na bihag ang kanilang mga pamilya at iniwang sunog ang kanilang kampo. Ito po ang matindi. Ang kanilang pamilya kinuha ng mga kaaway at ginawang bihag, pagkatapos yung kanilang kampo ay sinunog pa. Paano hindi ka maiyak sa ano na yon? At ang matindi roon, sinisi ng mga tao si David sa mga pangyayaring ito. Wala po siyang matagpo ang lakas. Yun po ang ni David. Wala siyang matagpo ang lakas at sinabi niya sa Panginoon, sabi rito sa 1 Samuel 30, verse 6, David was greatly distressed, for the people talked of stoning him, because all the people were bitter in spirit, each over his sons and daughter. But David encouraged himself in the Lord. Diba? Ano na lang ginawa ni David? In-encourage niya yung sarili niya. Sarili na niya. At siya'y nanalangin. Nag-inquire siya sa Panginoon. Sabi nga, balibsang balisa si David, sapagkat yung pinag-uusapan siya ng kanyang mga tauhan, sabi niyang batuhin na lang natin itong si David. Dahil sa kanyang sama ng loob, dahil po sa mga, yung mga tao kasi, siyempre masama di loob, ang sinisi nila ay si David. Ngunit, dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Kanino po ba tayo nagpapalakas ng loob? Di po ba sa presensya ng Diyos? Kapag nawawala na tayo ng wala, walang-wala na talaga tayo. Di po ba? Sa presensya ng Lord tayo. And David encouraged himself in the Lord his God. 2 Samuel, sabi rito, 2 Samuel 2, yung first,
Sabi dito sa aklat na ito, umiyak si David nang mamatay si Saul at si Jonathan. Sa gitna ng laban sa mga Pilisteo, naging mabigat sa damdamin ni David ang pagpanaw ng hari ng Israel. Okay. At dito, nabasa po natin si Saul, yung hari ng Israel at ang kanyang anak na si Jonathan. Malapit po si David sa mga tao na ito, lalo na sa anak niya. Nung siya'y namatay, nagdalamhati si David. 2 Samuel 1 o Psalm 51. Sabi rito, umiyak si David nang siya'y magsisi sa kanyang nagawang kasalanan. Kasalanang pagkiapid kay Bathsheba at doon sa second degree murder kay Uriah. Lungkot na lungkot ang kanyang damdamin nang natagpuan siya sa kahinaan at nagawa niya ito at sa kanyang pagsisisi. Ang sabi ng Bible, he wept bitterly. Okay, yung pag-iyak, minsan may nagagawa tayong kasalanan. Hindi po kasalanan sa yung meron tayong nagawa sa ating kapwa na hindi mo naman alam. Yun po ay tendency rin na, sabi nga, napapaiyak din tayo. Bakit? Nalulungkot tayo kasi nagawa na natin yun eh. Ito pong si Haring David, nakagawa siya ng isang pangyayari na kasalanang pakikiapid at pinapatay pa nga niya yung kanyang asawa ni Bathsheba. Iyak na iyak siya rito. At alam naman po ninyo yung mga naganap kay Haring David dito. Sinisi siya, maging si Propeta Samuel ay kanyang, si Samuel ba ang prophet noon? Hindi ko na ano. At ang sabi nga, bakit mo nagawa yon? Kaya siya ay nagdalamhati, iyak siya ng iyak. Next, 2 Samuel 12:2, umiyak si David nang magkasakit at mamatay ang kanyang anak kay Bathsheba. Namatay po yung anak niya kay Bathsheba. 2 Samuel 18, umiyak si David na ang kanyang paboritong anak ni Absalom, na ang sabi daw po sa Bible ay kamukhang-kamukha ito ni David, nang ito ay mag-aklas sa kanya at magrebelde. At nung mamatay, nagluksa si David ng napakatagal na panahon. Psalm 42, marami po sa aklat ng Salmo po, marami ang natalang, nabanggit yung tearful prayer ni David. At meron pong isa rito, Psalm 42:3, ang sabi rito, my tears have been my food day and night, while people say to me all day long, where is your God? Sabi nga, yun daw po kanyang pagluha ay ang pinakapagkain na niya araw-gabi. At habang yung namang mga tao ay nililibak siya at sinasabi, nasaan na ang iyong Diyos? Inilalarawan po ang patuloy na pag-iyak, inilalarawan ang matagal na pag-iyak. Araw, gabi umiiyak din si David. Sabi rito, ano ba? Sa verse na ito, sabi rito, while people say to me all day long, where is your God? Habang ang mga tao sabi niya sa akin ay nagsasabi, nasaan ang Diyos mo? Bakit iyak ka ng iyak? Bakit punong-puno ka ng problema? Yun po yung mga pag-uusig, pagtuya at pang-insulto ng mga tao na hindi naman nila alam kung ano ang nangyayari talaga sa inyo, sa buhay mo. Ang sabi nga, kung kailan ka raw na born again, saka nangyari sa'yo yan. Pero dati naroon ka sa ibang katuruan, wala kang ganyang problema. Noong ma-born again, nagkaroon ka ng ganyang problema. Gayon din po ang pagtuya ng mga tao sa buhay ni Haring David. Nasaan ba ang inyong Diyos? Bakit nagkakaganyan ang buhay mo? Dinidinig ka ba ng Diyos mo?
tinutuya po siya ng mga tao. At sabi nga, kung kailan pa tayo ay nasa grasya o nasa grasya ka, saka ka pa na disgrasya. Tinutuya ka ng mga taong laban sa grasya. May pag-uusig din po noon, di ba? At hindi mo maintindihan yon, sabi niya. Kung ano, sabi nga, kung ano ang totoong nangyari, hindi naman talaga nila naiintindihan yon. Na kung minsan, pag pinag-isipan mo at ganito yung tamang pananaw, bakit nga ba tayo nakakatagpo ng ganitong pagsubok? Pero ang magandang pananaw, tayo po ay full grace believer, mabuti na lang nang mangyari ito sa akin, nasa biyaya na ako. Amen? Amen? Mabuti na lang kung hindi ito nangyari sa akin, hindi ko talaga makakayanan. Di po ba? Dahil kung wala, baka ko di ko makayanan, kaya ko to dahil sa biyaya ng Panginoon. Yun po yung magandang perspective ng mga full grace believer. And it is important to view this the proper way. The proper way, buti na lang, nasa kay Kristo na ako, na born again ako. Pero kung wala sa akin si Kristo, kung wala ako kay Kristo, sa dumarating na bagyo ng buhay kong ito, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hallelujah. Ang sabi nga po, sabi ng iba, kung kailan ka napunta sa grasya at saka ka nagkaganyan, yun po. Ngunit maaari mong tingnan ito ng isang sa mas mahusay na paraan. Nang mangyari ito, salamat, nasa grasya na ako dahil sapat ang biyaya ng Diyos. Ang aking kalakasan ay ang biyaya ng Diyos. Sabi ni Paul, when I am weak, then I am strong. Kailan niya sinabi, when yung mga talata na yon, when the Lord assured him, grace is sufficient for you. Sapat po ang biyaya ng ating Diyos. Kahit hindi mo natagpuan ang grasya, o kaya kahit hindi ka natagpuan ng grasya, darating din po ang mga problema na yan. Dahil sa mundong ito ay punong-puno ng problema. Wala pong taong walang problema. That problem is destined to happen to your life. Tawag daw po doon, guhit ng palad. Pero, nung dumating yung problema na yon, salamat. Kasi, dumating ang problemang ito, nasa grasya na ako, ang grasya ang tulong sa aking problema, ang grasya ang ating kalakasan sa gitna ng problema dahil anak ako ng Diyos. Minsan po ba nyo na bigat ka, ang puso mo, hindi ko po alam kung kayo ano lang, pero wala naman akong problema. Bigat na bigat, pero once na mag-inquire ka sa presensya ng mag-praise sa Lord, gumagaan. Di po ba? May mga pangyayari na gano'n. At minsan, kasi pagka nag-ano ka ng mga Facebook lalo, marami kang nakikita, may sa isip mo, sasabihin mo na lang, anak ako ng Diyos. Di ba? Ako'y anak ng Diyos. Sabi pa rito, I am a child of God. Dahil pag sigurado kang anak ng Diyos, hindi ka pababayaan ng amang sumasalangit. He loves you so very much. Sabi nga, He did not spare His own Son, but gave Him up for us all. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Binigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay? Kaya po, lakasan natin ang ating loob. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil mayroon tayong mabuting Ama. We have
a good, good Father. It's okay to cry. Mahal tayo ng Diyos. He knows everything. Kaya nga po, we believe that in Christ, my next season is coming. Di pwedeng puro bagyo, di pwedeng puro ulan, di pwede purong pagsubok o problema. Dumarating din ang magandang umaga at sabihin nga po natin, in Christ, my next season is coming. Job chapter 1, sabi rito sa Job chapter 1, Job cried when he did not understand what was happening, devastated losses. Isang araw, si Job ay milyonaryo. Di po ba? Subalit isang araw, sumunod na araw, siya ay naging pobre. Wala ba akong picture? Okay. Naubos ang kanyang kabuhayan sa loob lamang ng isang araw. Ang mas malala pa rito, yung 10 anak niya, namatay din. Di ba? Ang sakit nung dinanas ni Job. Isang anak nga lang po, ang mawala sa iyo di ba? Ang sakit. Pero ito, 10. Piruin mo, 10 ataol ang nasa harapan mo. Imagine niyo po. At ang lahat ng iyong ang kabuhayan, walang lahat. At yung misis mo naman, na nag-iisang misis mo, nagsabi, Job, sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Ano sabi nung asawa? Ano hinihiling? Kamatayan ni Paul. Kamatayan ni Job. Di ba? Sabi niya, pati asawa ko, na nangako sa akin sa harap ng dambana na sa hirap at ginhaway kami magkasama. Subalit ngayon, sinasabi niyang mamatay ka na. Ang baho mo kasi, Paul, ay Job, marami ka ng sugat. Di ba? Hirap na hirap din. Kitang-kita natin ang ang hirap ni Paul. Ni Saul. Paul ba ako ng Paul? Si Job. Hello. Glory to God. Ano po yung sabi ni Job sa kanyang asawa? Hangal. Sabi niya, hangal na babae. Wala kang kwentang asawa. Di ba? Yung ganon Sa hirap at ginhawa mo lang ba mamahalin ng Diyos? Sa kaginhawahan mo lamang ba mamahalin ng Diyos? Marunong ka lang bang tumanggap ng mabubuting bagay mula sa Diyos at susumpain mo na ang Diyos sa mga bagay na hindi mo naiintindihan? Yan ang kahangalan po ng tao. Gusto lang natin yung mga bagay na tinatamasa natin. Pero pag dumating na po yung mga bagay na hindi mo na naiintindihan, why God? Why God? Bakit ganito? Di ba? Why would a good God allow these things to happen? Why me, Lord? Minsan may banat pang ganyan. Bakit? Sana yung anak ko na lang. Bakit ang anak ko pa? Bakit ang asawa ko pa? Bakit kaming pamilya? Naglilingkod naman kami sa iyo. Ganyan Ito lang po yung, sabi niya, ito lang ang pinagkukunan ko ng trabaho, bakit nawala pa? Bakit? Tanong, napakadaming bakit. Binobomba natin ang Diyos pag tayo nananalangin. Bakit? Bakit nangyari sa amin to, Lord? Lord, kailangan ko ng iyong sagot, sabi dito. Bakit mo pinabayaang mangyari ito sa akin? Bakit po ako nabangkarote? Mga kapatid, hindi po obligado ang Diyos na magpaliwanag sa atin. At kung sakali pong magpapaliwanag ang Diyos sa atin, hindi rin po natin ito maintindihan. Kasi ang ating kaisipan ay very weak. Malit lang. Hindi mo magagrasp ang
ang pagpapaliwanag ng Diyos. At ang kalagayan ni Job, sabi rito, sa kalagayan po ni Job, how did Job respond? Of course, sabi niya, he cried from the inside out. At alam niyo po kung gaano tumagal ang siphayo ni Job? Tumagal daw po ng 9 na buwan. Noong ika-9 na buwan, 9 months siyang nagdadalamhati. Isang masayang pamilya, isang marangyang pamilya, natira siyang mag-isa. Patay ang lahat ng kanyang anak. Nakaupo siya sa abo, kinakayod ang kanyang balat dahil sa sakit, sa hapdi ng kanyang sugat. At ang sabi sa Bible, yung kanyang sugat ay ninanana at inuuod pa yung kanyang sugat. At sabi nga, then Job, saan yung isa? Ay, sorry. Sabi rito, then Job got up and tore his robe and shaved his head. And he fell to the ground. Ano po ang kanyang ginawa? Worship. Ginawa ni Job is to worship God. Hindi niya sinisi ang Diyos, hindi siya nanlamig, hindi siya nagrebelde laban sa Diyos. Patay na ang kanyang mga anak, ubos na ang kanyang kabuhayan, inahit niya ang kanyang buhok, nagpatuloy siya sa gawain, at siya po ay sumamba sa Diyos. At ang sabi nga niya, he said, naked I came from the mother's womb, and I will return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Sinabi po ito ni Job sa sitwasyon ng kanyang buhay na hindi po niya nauunawaan kung ano ang nangyari. Pero kung inyo pong babasahin at kung atin pong babasahin ang aklat ng Job, it was not God who took everything from him. Hindi po ang Diyos ang kumuha ng lahat ng bagay. It was not God, it was sino ba yung mangwawasak? Si Satan. It was the devil. Hindi alam ni Job na ipinagmalaki siya ng Diyos. Nasabi lang iyan ni Job, sabi nga, naked I will return. The Lord gave and the Lord has taken away. Yung pong taken away, hindi po naiintindihan ni Job. At kung babasahin daw po natin ang aklat ni Job, hindi alam ni Job na ipinagmalaki siya ng Diyos kay Satan. Sabi niya, sabi sa aklat, yung kanyang conversation ni si Satan at si God, si Yahweh, sabi, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Ito po, nag-uusap po sila ni Satanas at ang Diyos. Sabi ng God, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Sabi ng God, wala siyang katulad sa ibabaw ng lupa. At sabi naman ni Satan, maglilingkod ba si Job sa'yo nang walang dahilan? Hindi ba't pinagpala mo ang gawa ng kanyang kamay? Hindi ba't pinaligiran mo ng proteksyon ang kanyang pamilya? Sabi pa ni Satan, iunat mo ang iyong kamay kay Job. Sumpain at susumpain ka ni Job. Ibig sabihin ng iunat, tatanggalin, okay. Iunat mo, anuhin mo. Tingnan lang natin, susumpain ka ni Job. Gusto kasing patunayan ng Diyos kay Satanas na may mga tao po dito sa lupa na naglilingkod sa Diyos hindi lang dahil sa mga pagpapala. Amen po? It is okay to serve God because of the blessing. Pero may mga kapatid, may mga manggagawa ng Diyos,
may mga anak ng Diyos kapag ang mata, sabi rito, ay naglilingkod talaga sa Diyos, hindi sa blessing, kundi sa blessor. Kapag ang ating mga mata ay nakatingin sa mga blessing ang ating pinaglilingkod. Yun ang yun ang point mo, yun ang motibo ng puso mo. Pero hindi lang dahil ito sa pagpapala. At ang blessing, nawawala yan, di po ba? Sabi nga, kapag daw po tayo'y nakatingin sa blessing, mga kapatid, mawawala po ang ating giya at direksyon. Kasi ang blessing ay temporary. Pero ang blessor is forever. Nariyan siya palagi. Dahil mas mahalaga ang blessor kaysa blessing. Blessing may come, blessing may go, but the blessor stays forever. Para lang po yung mga hala lang. Kita ko lang kayo. Stay forever. Ang blessing po ay nawawala, subalit ang blessor stays forever. Tayo naman, do not focus on the blessing. Focus on the blessor. The blessor is bigger than the blessing. Amen po ba ako doon? The blessor, yung giver ay mas malaki kaysa sa gift. We seek the giver, not the gift. Si Job worship God. Hindi siya nawala ng direksyon kasi hindi siya tumingin sa mga blessing. Hindi siya tumingin doon sa temporal na mga bagay. Si Job sumamba sa Diyos, hindi siya nawalan sa direksyon at ang kanyang next season ng kanyang buhay ay kanyang na-enjoy. Alam naman po ninyo yung buhay ni Job noong sa bandang huli na ng kwento, naging doble-doble ang kanyang pagpapala. Next. Psalm 34 verse 18, the Lord is near to those who have broken heart and saves such as have a contrite spirit. Mga kapatid, are you broke? O may pinagdaraanan po ba kayo ngayon? O napagdaanan na? Salamat. Nasa panibagong season kayo ng inyong buhay. Kapag tayo may pinagdadaanan, focus lang po tayo sa biyaya ng Diyos dahil po in Christ, we have a next season is coming. The next season is coming for our life. Next po, 2 things. Tapos na tayo. Grace meets you in the tears, in your tears. Next, malapit na po tayong matapos. Grace responds to your prayer. Tumutugon ang biyaya sa iyong panalangin. Kaya pag nanalangin ka, ang biyaya ang gumagana. Kaya don't forget to pray. Dahil, eto po si Hannah. Dahil sabi rito, grace moves when we pray, releasing, wala ba? Wala, hindi nakuha. Sabi rito, grace moves when we pray, releasing in it to God makes room for a divine response. Ang grace ay magbibigay po ito ng opportunity sa God to do it and to do it His way sa kaparaanan, sa biyaya para sa kanyang kapurihan. Kasi yung lahat ng pagsubok, alam naman po nating ibinibigay yan, nagkakaroon tayo ng pagsubok para tayo ay tumatag. At sino po after ng pagsubok, sino ang dapat papurihan sa katagumpayan nun? Di po ba ang ating Panginoon? Next po, ang sabi rito,
Dumako po tayo sa 1 Samuel 1:10. Eto na, dito tayo malapit ng magwakas. Balikan po natin ang istorya ni Hana. 1 Samuel, tama ba? Okay. 1:10, sabi rito, buong pait na lumuluha si Ana o si Hana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. That is the best way daw po to do it. Kung mayroon tayong kapaitan sa ating puso, the best way is to pray. Verse 11, ganito ang kanyang panalangin. Ano po ang panalangin ni Hana? Narito na po tayo sa pinaka-point ng ating pag-aaral kay Hana. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan. Tingnan nyo po yung mga word niya. Ha? Kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Yan po yung hinihingi ni Hana, anak na lalaki. Okay, ano sasabi pa? Ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Iyan po ang kanyang panata. Noon po bang unang panahon, nananata po ba kayo? Okay? Sa Panginoon ng vow. Nagba-vow kayo sa Panginoon. Kung siya ay, sabi nga, ano yung panata niya? Kung siya ay bibigyan ng anak, yung anak na yon, na lalaki pa, may gender, ay maglilingkod po sa iyo habang panahon. At ano yung palatandaan? Hindi. Oo, yun ang kanyang palatandaan. Hindi niya ipapaputol ang buhok ng bata. Hindi po siya, yung buhok ng bata. Kaya nung pala, ang mga, mahahaba talaga buhok. Kaya wag po tayo condemn sa mga lalaki na mahaba ang buhok. Okay, eto naman, sabi rito, verse 12, habang nananalangin si Hana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Sino po si Eli? Saserdote si Eli. Pari po doon sa templo. Gumagalaw ang kanyang, verse 13, gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya nga sabi nung pare, naman ang batang ito lasing na lasing nagpunta pa sa templo. Verse 14, kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, lumapit po si Father Eli. Sabi, tama na yang paglalasing mo. Sabi, kinagalitan. Tigilan mo ang pag-inom ng alak. Magpakatino ka na. Abay, judgmental pa ng pari ito Nakita mong nananalangin dito. Napagkamalan po ni Eli na siya ay lasing. Grabe po, ang kabigatan mo na bigat ka na sa sarili mo, nahusgahan ka pa. Diba? Judgmental si Father. Nagpahaba lang ng buhok, bading na. Diba ganon? Nagpalda lang, di nila alam, costume pala yun. Okay, next. 15. Sabi rito, meron pa. Ayun pala. Hindi po ako lasing, sabi ni Hana. Hindi po ako lasing, sagot ni Hana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap
at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Verse 16, huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Nagsalita po si Ana. Siyempre, sinabi niya na siya ay hindi masamang babae. At dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi na yon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. May pagbabago po ba kapag tayo'y nananalangin? Sa buhay po ni Hana, may pagbabago po ba? Gumanda yung mukha, di po ba? Lumuwag ang kanyang damdamin. Meron po. After niyang mag-pray, gumaan ang bigat ng kanyang dibdib. Wala na raw po yung kalumbayan. Maganda na ang bukas ng kanyang mukha. At nagkaroon siya ng peace of mind. Bakit? Sapagkat tiniyak sa kanya ang pabor ng Diyos. Sinabi sa kanya yung pabor. Inassure pa lamang po, tuwang-tuwa na siya. Sabi niya, di ba sabi ni Eli, saan ba yun? Dahil dito, ipanatag mo ang iyong loob, ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang sabi dito, ang Diyos ng Israel ang tutugon. Tutugon pa lang, di ba? Hindi pa tumugon. Ang tutugon sa iyong kahilingan. So, nagkaroon na ng assurance ng kanyang puso. Ang pabor ng Diyos ay alam niya na tutugon. Now, you have to understand po na yung progressive ng pabor, yung progression ng story natin. Ngayon, the favor was promised. Noon po, di ba? Promise pa lang. Ngayon, sa panahon natin, ang pabor po ay, reality. Nasa atin na po. Di po ba? Ang binabasa nating istorya ay nangyari na 2,000 years ago, before the cross. At the favor was promised, may the God of Israel grant you what you have asked of him. And she said, may your servant find favor in your eyes. Ang pabor ay ipinapangako sa kanila noon. Pinapangako pa lang before the cross. Pinapangako sa mga tao at ngayon po, di po ba mas masarap tayo ngayon? Masarap talaga. Ngayon, ang pabor na ito ay naibigay na dahil sa cross. Before the cross at ngayon after the cross. Ginanap na ni Kristo, binigay na sa atin ang pabor. Tayo po ngayon ay nasa bagong tipan, the new covenant. At we are the new covenant people. Sabi rito, verse 19, patuloy tayo sa istorya ni Hana. Kinabukasan, maagang bumangon si Elkana at ang kanyang pamilya at sila'y sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama, sinipingan ni Elkana si Ana at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Ana na bigyan siya ng anak. Sa iba pong translation, the Lord remembers her tears. Sa ibang translation o version ng Bible, naalala ng Diyos yung kanyang pagluha.
Natatandaan niyo po yung binasa natin sa Psalm 56:8, binobote at ikinukolekta ng Diyos ang inyong mga luha at pine-preserve yan. Of course, spiritually speaking po, ha? Hindi po natural na puro bote doon sa langit. Spiritually speaking, mas mahalaga sa Diyos ang iyong pag-iyak. Ano po ba yung pangalan ni Hannah? Grace, di po ba? Eh yung pong name ng Elkanah, tingnan po na natin. El means God. Hanan means grace. Ibig sabihin, Elkanah is God of grace or the God who is the source of all grace. Yan po yung ibig sabihin ng Elkanah. Sumiping si Elkanah sa kanyang asawa and the Lord remembered Hannah's tears. What happened? Siya po ay So it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son and called his Samuel. Ano po yung pangalan ng anak? Samuel. Saying, because I have asked for him from the Lord. Anong ibig sabihin ng Samuel? Hiningi ko siya sa Panginoon. Samuel, ang root word po ng Samuel ay sema, means to hear. Ibig sabihin ng E-L means God. Kaya Samuel. Samuel means to hear from God or God has heard. Pinakinggan ng Diyos ang aking panalangin. Para naman po kay Hannah, sabi niya, I have asked for him from the Lord o hiningi ko siya sa Panginoon. Tinupad ni Hannah po yung kanyang pangako. Tinupad ni Hannah yung pangako. Inialay niya yung bata pagkatapos awatin. Inialay niya si Samuel sa Panginoon at pagkatapos awatin, dinala na niya sa templo yung bata. Kaya nga po tayo ngayon ay may prophet Samuel. Siya po yun. Sa mga parent po, tayo, binigyan ng Panginoon ng mga anak o sa anumang pagkakataon na magkaanak ka o maybe mag-ampon ka, anak mo rin yun. Anong gagawin natin sa mga anak natin? Ialay po natin sa ating Panginoon. At kung lumaki ang mga anak natin ngayon at sakali mang magpapaalam na mag-asawa, hindi, na magpapaalam na, maglilingkod ako sa Diyos, suportahan po natin. Di ba? Magpapaalam sapagkat hiniling mo yan sa Panginoon, okay lang. Sige anak, support kita. That is your Samuel. Di ba? Yung mga anak natin, Samuel po natin yan. Yan ang mga Samuel ng buhay mo. Suportahan mo kung ano mang propesyon ng pag-aaral ang kanyang tatahakin. Kung gusto niyang magpastor, suportahan mo siya. At hindi lamang po naman pagpapastor ang paglilingkod eh. Kapag siya ay ano man pong propesyon na kanyang piliin ng kanyang buhay, makapaglilingkod siya sa Panginoon. Sa matapat na pagsuporta sa mga gawain ng Diyos. Support po natin ang ating mga Samuel. Talking about prayer, we don't pray the way they did in the Old Testament. Kasi po, si Hannah is Old Testament po. Iba po yung prayer huwag po natin gagayahin yun, ha? Because they live in the different time that we do today. Yung mga prayers na nakasulat po sa Old Testament, di po natin pwedeng kopyahin yan. Ito ang prayer ko. Hindi. They live in the different time. We live in the different time today than they live. Hindi pwedeng cut and paste. Copy-paste mo lang. Ito yung prayer ko. Hindi po. Hindi po pwedeng gayahin yung prayer. Tulad ng prayer ni Hannah. No.
get the principle. Yung pong principle, yun ang kunin natin. And then, do it in the different way. How do we pray? We live in the different time, so we need to learn how to pray different kind of prayer. And what is the different kind of prayer? This is what we call the New Covenant prayer. Iba po ito kaysa sa Old Covenant. Hindi po wini-wish ang pabor ng Diyos. Wish ko lang, Lord. Wish ko ang pabor mo, Lord. Hindi po wini-wish ang pabor at ang blessing ng Lord today. Today po, tulad ng ginawa sa Old Testament, sa Old Covenant, they wish. Wini-wish talaga niya. Leon. Pero ngayon, we don't need to wish today. Kaya minsan pag birthday, wish ko na ikaw ay ganon. Ang ano na lang natin sa ating mga full grace, prayer ko sa iyo na magkaroon na patuloy na mahabang buhay, magandang panangatawan. Huwag na po wish. Kasi Old Covenant yun. Sabi, ngayon, we affirm. Wina-affirm natin, dinideclare natin. Kasi we believe. Dahil tayo ay pinagpala na. Pinagpala na tayo at pinabura na tayo ng Panginoon dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Tayo po ay full grace believer. We must pray the grace way, anchored, nakaangkla doon sa finished work ni Jesus Christ. Okay, read it again. Number 1, grace meets you in your tears. Number 2, amen. Let's do the life application. Malapit na po tayo. 11:30. Number 1, bring your pain to God. Very simple po, Saan mo dadalhin yung pain mo? Kay Lord. Simple lang po, bring your pain to God. Huwag mong dalhin kung kani-kanino raw po ang pain mo. Ang mga sibhayo, mga problema mo, Huwag mo rin daw po dalhin sa Facebook. Kasi may mga taong ganyan Pagka may problema, binabalandra agad kay Facebook. Pagpepiestahan po yan ng mga netizen. Dahil pag pinost mo yan sa Facebook, pag-uusapan ka na. Di po ba? Kasi ang Facebook ay hindi po platform ng problema. Ang Facebook could be very, very good platform to honor God. Di po ba? Mag-post tayo, pagtapos na ang problema, na-solve na ang problema, sasabayin natin, to God be the glory, salamat sa biyaya ng Diyos, pinagtagumpayan ako ng Lord. Di po ba? Honor His grace, to honor His name. To honor His power in your life, i-post mo pag solve na ang problema. Kapag problema pa lang, huwag mo pong i-post. Ilapit mo kay Lord, pag na-solve na, honor God publicly to seal the solution para maselyuhan po at huwag nang bumalik ang problema para di na maulit dahil ikaw po ay pinagpala na at pinabura na. Di po ba? Okay, sabi rito, like Hannah, who poured out her soul before the Lord in her barrenness. Ano po ba barrenness? Kabaugan, baog. We too can bring our pain to God, not to earn His favor, but because in Christ, His favor is already ours. Tulad daw po ni Hannah, ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa harapan ng Lord. Ibig sabihin, binuksan niya ang kanyang buhay, ang kanyang puso sa harapan ng Panginoon sa kanyang pagiging baog. Maaari rin nating dalhin ang ating pasakit sa Diyos. Yun po ang principle, Hindi po yung mga wish-wish. Maaari din nating dalhin ang ating pasakit sa Diyos, hindi para makuha ang kanyang pabor. Pagkos dahil kay Kristo, ang kanyang pabor ay nasa atin na. In the New Covenant, our tears are never wasted. God hears, remember, and works all things for our good.
turning our deepest sorrow into testimonies of His faithfulness. Amen? Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Lahat ng bagay. Okay, dito pa. Let him have all your worries and cares, for he is always thinking about you and watching everything that concerns you. Lahat ng bagay na mas mahalaga sa iyo, mahalaga sa akin, mahalaga rin po sa Diyos. Yung lahat ng mahalaga sa iyo, mahalaga sa Diyos. He is thinking about you. He is watching over you. Sabi nga ng Psalm 138, sabi rito, wala, 138:8, the Lord will perfect that which concerns me. It concerns you. It concerns God. Kapag ka-concern sa'yo, concern ang God. It is matter to you, it is matters to God because you matter to God. Sobra po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin. Hindi ka pwedeng panoorin lamang. Hindi po tayo pwedeng panoorin lamang na lamunin ang problema, talunin ang problema, dahil darating po ang saklolo, darating ang tulong, darating ang biyaya, sapagkat anak tayo ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. And then, ang sabi nga, we have to bring our pain to God. Number 2, pray over your pain the grace way. May pagpipilian po tayo. You can do it in the grace way or you can do it in your work way. Pumili ka, you can do it in God's way or you can do it your way. Saan po tayo? What's your choice? The very choice is the grace way. Hannah prayed over her pain, not in bitterness, but in surrender, trusting God's heart for her. Si Hannah po ay nanalangin sa gitna ng kanyang sakit, hindi sa kapaitan, kundi sa pagpapasakop, pagtitiwala sa puso ng Diyos para sa Kanya. And in the same way today, praying the grace way means laying our burdens before Him with confidence. May kumpiyansa po ba tayo sa sarili natin na lumapit sa trono ng Diyos? Through Christ and His finished work, His favor is already toward us and His answer will always flow from His abundance grace. Ang kanyang pabor ay nasa atin na, ang kanyang sagot ay laging magmumula sa kanyang masaganang biyaya. The grace way, di ka magbabakasakali, hindi po suntok sa buwan. The grace way, hindi ka nanlilimos. The grace way, mayroon kang confident with boldness. May kumpiyansa ka sa sarili mo na you can enter in His presence as a child of God. Anak ka ng Diyos, hindi ka outsider, miyembro ka ng pamilya ng Diyos. Makakain mo ang hinandang dulang ng Diyos, ang pagkain na sa kanyang dulang, makakain mo dahil anak ka ng Diyos. Hindi ka bababayaan ng Diyos. Ano mang season ng buhay mo ngayon, God is always cares for you. Ang Diyos natin, hindi siya, dahil ang Panginoon ay God of love. Siya ang Diyos. Okay, sabi rito, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Hindi tayo nag-aatubili. Wala pong pag-aatubili, ah. Hindi tayo nahihiya.
na lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. If we ask anything according to His will, what is the guarantee? Ano po ang guarantee? He hears us. Present tense po, pinakikinggan po ng Diyos. Hindi po pakikinggan pa lang. Pinakikinggan po ang ating mga dalangin. Maaaring magkamali tayo sa mga isipan natin o mga bibig kasi natin sa ating pananalangin, mga salita. Dahil kasi po, limitado naman ang ating kaisipan. Pero binabasa ng Diyos ang puso at isipan natin upang malaman mo ang iyong sarili na ikaw ay makalalapit ng may boldness at kumpiyansa. Ano po ang kasiguruhan na pakikinggan tayo ng Diyos kung tayo hihiling sa anumang Kanyang kalooban? Ano po ba ang kalooban ng Diyos? What is the will of God? Ang sabi rito, everyone who looks to the Son and believes. Sabi dito, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believe. Ano po ang kalooban ng Diyos? Look to the Son, look to Jesus, believe to Jesus, that is the will of God. Kung tayo ay magpe-pray to the will of God, the promise is He hears us. The reality ng ating prayer is based on Christ and His finished work. Because Christ and His finished work is the sum total of the grace of God and the will of God. Hindi po yan pwedeng paghiwalayin. Yung Christ at saka yung finished work. Sum total po yan ng biyaya ng Diyos. The message of the cross, Christ and His finished work is the sum total of the will of God. And that is how you pray the grace way. Kaya focused, anchored in the finished work of Christ. Let's read again. Life application. Number 1 po, bring your pain to God. Number 2, amen. At kung i-apply natin yan, yung life application na yan, at gagawin natin ito, if you bring your pain to God, if you pray over your pain, the grace way in your heavenly Elkanah. Si Elkanah, sino yung kwento natin kanina? Asawa ni Hannah. Elkanah will bring forth your spiritual Samuel in your life as you enter your next season. If you want your heavenly Elkanah, ano ibig sabihin ng Elkanah? The God of grace, the source of all grace, will bring forth your Samuel. Sino yung Samuel? What is your heavenly Samuel? Ito po yung anything that you ask God. Ano mang bagay na hinihingi mo sa Diyos sa iyong panalangin, iyon yung gabi-gabi mong iniiyak sa Panginoon, pwedeng kalusugan, kaginhawahan, promosyon, pwedeng anything concerns you is concerns God. Yun po yung Samuel mo. Heavenly Elkanah will bring forth your spiritual Samuel as you enter into your next season, because we believe that what's our big idea is in Christ. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Okay, sige po, tayo po ay dadako na sa pagpira-pira sa